ang gospel nga itong gitudlo makaluwas sa kalag sa tao. Kung naa may mga gospel nga gitudlo karon dili makaluwas, dili na sama sa gospel nga itong gitudlo. The question is not, is it true? The question is, have you trusted Him? Kaya mo nilisod, dili ang pangutana din tinuod kaya ni, dili ang pangutana din igibutang ba nimo imong pagsalig sa gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Kung wa nimo gibutang imong pagsalig ya sa gihimo ni Kristo Jesus 100%, ayaw pagdahom nga makabaton kay kaluwasan sa imong kalag. Pero kung ang imong pagsalig, ang imong pagtuo, gibutang nimo dinhi sa gihimo ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo, giula na niya ang dugo na matay gilubong na banhaw na siya, sumala sa kasulatan nga sa Biblia. Sigurado ka nga ang imong kalag makabaton sa libre na kaluwasan. It is a one-man rule. Okay, 1 Corinthians 15, verse number 1 to verse number 4. So, ang kasawag din sa mga mata. Verse number 1, the Bible says, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Now, in 1 Corinthians 15, verse 1 to 4 in our text, the Apostle Paul declares the gospel. Pero sa itong magibasa diha, yun siya, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. So, declare niya diri ang gospel. And sa mga next verse nga itong makita din ha, iyang gipakita unsa ang gitawag o mga gospel. But nasa ingon din ha in verse number 3, for I delivered unto you first of all, but pasabot the word first or kanang phrase nga first of all, meaning first in importance or first in rank or top priority mo na siya. Yung ani ka-importante ang gospel sa tanan nga butang sa kinabuhi sa tao or sa tanan nga mga butang nga makatunan sa tao o madunggan sa tao. Ang pinakauna o importante diha is the gospel. Even si kining linguist nga tao, kining si Webster, ingon siya, education without the Bible. So, iyang ipakita diya kung sa ka-importante ang Biblia. Siya, education without the Bible is useless. So, in other word, bisan pag-unsa pa dako kataas sa naabot nimo nga education diri sa kalibutan, without having, without the Word of God, siya walay pulos na. Siya pagani ang siya pagani ang may pangalan sa Webster Dictionary karon. Now, iwan sa Apostle Paul, kung naa may pinaka-importante first thing sa itong kinabuhi nga dapat makatunan,
is the gospel. For I delivered unto you first of all, in other words, first in importance, this is a top priority sa imong kinabuhi. Kung naamang kay ang anyang katunan, kung madunggan o tuuhan nimo sa imong kinabuhi, this one, the saving gospel na atong itawag. Kini lang ang gospel nga makaluwas. Kini atong gibasa, kining gideclare ni Apostle Paul in chapter 15. Now we know that there are a lot of gospels sa Bible, but dili to siya nga mao nga mga gospels. Si Abraham nakadawat siya gospel gikan sa Ginoo, pero it's not the gospel we have today. Dili yung si Abraham nakadungog lagi sa gospel. Dili itong gospel, dili ni mo nga gospel ang iyang nadunggan, ang iyang gospel nga nadunggan nga naghatag ang Dios og promisa sa iya nga ang imong kaliwatan mahimong susama kadaghan sa kabituonan sa kalangitan ug mahimong masusama kadaghan sa balas sa kabaybayonan. Muna nga gospel, muna nga good news ang iyang nadawat. What's not the gospel nga pareha sa atong nadunggan sabtan o gituhan karon? Naunay gitawag og gospel of the kingdom, giwali si John the Baptist, si Jesus Christ, and the 12 apostles. But that is not the gospel, the same as the gospel nga ato karon nga giwali. Dili. So we have to determine, we have to distinguish kung saan ang klase sa gospel. And our gospel na itong dimension dere is kining 1 Corinthians 15, 1 to 4. So ito nakita din first of all, may Apostle Paul. Now remember this, kining quotation, the gospel is not good advice to be obeyed, but good news to be believed. Now, ang gospel di siya usa ka advice nga imong tumanon, buhaton nimo sa imong kinabuhi. No, that's not. Ang gospel is isa ka maayong balita nga dapat imong tuuhan. Munay gospel. So, when we talk about the gospel, walay performance diri sa imong trabaho, walay imong angayan nga buhaton ako ni para maluwas ko. Dili yung ana ang gospel. This is not an advice or a good advice to be obeyed. It is a good news, saka maayong balita nga padungog diya sa imuha, o once makasabot ka, imong tuuhan. That's the gospel. So if there are denominations nowadays nga moingon nga buhatan ni para maluwas ka, dili na siya dili na gospel. O dili na siya gospel of the grace of God. Possibly kana nga gospel of the kingdom, no? But that's not the gospel of the grace of God. Nato ang na dunggan o nakita nga mo'y gideclare ni Apostle Paul. It is not about what man does for God, but what God has done for man. So ang gospel, it's not about unsay atong mahimo, ma-perform di atubangan sa Dios, dili. Ang gospel naghulagway siya sa gipakita diri ug unsay gihimo sa Dios para sa tao. Ang utok sa tao karon baliktad. Adto sila nga ang gospel daw so unsay mahimo sa tao para sa Dios, dili. Baliktad na siya. Ang gospel nga atong makita sa Biblia, unsay gihimo sa Dios para sa tao. Munay karon si manaha mag-celebrate ang majority sa mga tao mahitungod sa gihimo ginabuhat ni Kristo Jesus. Itawag nila Holy Week, but sadly wala kasabot. Most of ato makita diha, mostly sa mga tao diha wala makasabot sa pinaka mensahe ni ana nga gitawag og event sa event sa atong human history.
Nga naman kayo nga sila kasabot. Until now, pangutan-on mo, luwas na ka, kung mamatay ka karon, sigurado kang imong kalagma adto sa langit, ay di pa ta kasiguro ni ana. Ay unsay pulos di anang gihimo din ni Kristo Jesus kung di ka kasigurado. Mo nang wa kahibalo sa unsay mensahe sa gihimo ni Kristo Jesus, kay kung nakahibalo pa sila, nakasabot sila ana, di dapat luwas na sila nga naman. Kahibalo man ta, giunsa tong gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Ay hindi makamaluwas. Wala kasabot, man dili mo tuo, di mo abot sa punto mo tuo sila sa unsay gihimo ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo. Ang ila ba ginadudahan nila ang kapasidad sa Dios. Gidudahan nila ang kapasidad sa gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Kaya kung wala nila nadudahi, mo ingon sila, luwas na ko kay giluwas na ko ni Kristo. Just like us. Ano makaingon ta nga sigurado na kumadto og langit, it is because nakasabot og atong gituohan nga katong gihimo ni Kristo mao toy kabayaran sa ato ang silot sa atong sala. Bayad na ang silot sa atong mga kasalanan. Yang ano di man ta ang tao di man makasabot, no di man makaibalo nga para langit na siya. Kana kung tuo siya sa maayong balita. Pero sadly, sa ako na kaingon, dahang mga tao naghimo-himo. Wala na pasabot nga kay nag-perform ka ng mga butangan na kada tuig nag-reenact nila ang gihimo ni Kristo. Dili pasabot kay kada tuig nimo nang gina-reenact ang gihimo ni Kristo Jesus. Luwas ka na, no? Hangtod di ka mo tuo sa unsay gihimo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Di ka mo tuo nga katong iyang dugo ngayang giula. Mo to'y bayad sa imong sala. Di ka maluwas niya na. Bisan pag kapila, sa pagkadlaw ni mo nag-reenact ng gihimo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Walay pulos na siya. So let us examine this kining gitawag og 7 parts of the saving gospel. So the 7 parts of the saving gospel. Ito ang tunan ng kabuntagon. So number 1, ito makita din aning saving gospel, doon ay 7 parts at pagtagad. Usa ni ana ato makita the sinful man. Can you imagine, apil ang tao diha sa gospel? Yes, napil ang tao diha sa gospel. Tanaw diha sa verse number 3. Siya, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. So, can you imagine yan, ha? Sa diyang lantaw sa Diyos, na kining gospel siya, mahitabo ni siya, ang naa sa huna sa tao. In other word, in the gospel, we can see the heart and the mind of God focus on the sinner. Nganong iyang buhaton nganong magpakamatay siya sa krus, sa Kalbaryo, si Kristo Jesus. Ang naasaw na una o kasing-kasing sa Dios is ang tao nga makasasala. Kan imagine ana. Na parte kita sa gospel. Ako, ikaw, kitang tanang tao des kalibutan, parte kita sa gospel na kita sa huna-huna o kasing-kasing sa Dios. Nganong iyang himuon, nganong gipadala niya iyang bugtong anak, ug nganong si Kristo magpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo, iula niya iyang dugo. It is because ang naa sa huna-huna kasing-kasing sa Dios, ikaw, ako, kitang tanang tao nga makasasala siya for our sins. In other words, the gospel shows the real condition of man. Dili gipakita sa maayong balita. Mubitang sa pagwali nato sa maayong balita, dili pwedeng kalimtan nato atong kita, ang atong kahimtang, atong kondisyon isip kita ng mga tao. Kung sa may atong kondisyon, na ato yung makasasala our sins. So we are sinful, sinner in the sight of God. So the sinful man nasa utok sa Dios, nasa kasing-kasing utok sa Dios. Sa iyang giplano nga loso niya ang tao.
So ang gospel ay nag-involve kini sa sinful man. Kung wala sinful man, magpakamatay mo ba si Kristo sa krus Kalbaryo? Dili na. So naging parte kita sa maayong balita nga ato makita din nga bisan og makasasala kita, naagyapon kita sa hunahuna sa Dios ug sa iyang kasing-kasing nga gusto niyang luwason niya ang tao. Can you imagine yan? It says, Christ died for our sins. That is our text. Napailain, yun siya, Christ died for us. Asa na ito na makita? Romans 5, 8. Oh. So, Romans 5, 8. And sa verse number 8, said, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Christ died for our sins. Christ died for us. Romans 5:8. And then, kana pa isa diha, ang sisulti, for Christ also hath once suffered for sins. Asa na makita? 1 Peter 3:18. 1 Peter 3:18. Verse number 18, in 3. For Christ also hath once suffered for sins. Can you imagine that? Once. Kasalang siyang miantos sa tao. And it says, suffered for sins. So, kita din nga makasala nga tao, kita sa kasing-kasing una-huna sa Dios. Sa dihang plano ang pagluwas sa katawhan sa Dios. Sa dihang makitabo kining maayong balita, this saving gospel, na aparte kita sa maayong balita nga bisag makasala kita, wala kita gikalimtan sa Ginoo. Manay purpose yan nga ay maayong balita. As we can see automatically, man has fallen, man is faulty, man is facing sa atubang sa tao, the final judgment and the fatal judgment. So both final and fatal judgment ang hiaguman sa tao. Manay kahintang sa tao din ako. Gihukman na kita sa Ginoo, o dili basta-basta nga hukom. Ano man, manay sitwasyon sa tao. Manay gusto sa Ginoo nga luwason niya ang tao. The gospel begins with man's ruin before it reveals God's remedy. So kung ay mong tan-aon din sa dili pa ang solusyon sa Dios, ipakita muna sa Ginoo unsa ang kahimtang sa tao. So in other word, ang tao is his ruin because of sin. Guba ang tao, guba ang kinabuhi sa tao. Corrupt ang kinabuhi sa tao. Daot ang kinabuhi sa tao. Hugaw ang kinabuhi sa tao. Pero ang Dios nagpadayag sa iyahang gitawag og remedy. Na siya'y gitawag og solusyon sa diatubang nga klase sa hukom para sa tao. So muna ang gospel. Ang gospel dipakita niya din ang ginapakita niya una-una unsa ang kahimtang sa tao. Then gi-reveal niya unsa ang solusyon sa Dios. Muna ang gospel. Ipakita una ang kahimtang sa tao, una ang solusyon sa Dios. Without sin, there is no need for a savior. Ipakita din kung walay sala, wala na kinahanglan manuluwas. That's why gipakita niya din nga kita makasala og nagkinahanglan tag manluluwas. Kay makasasala ta, di ta kaluwas atong kaugalingon. So kining mga tao nga manghinambog nga maning kamot lang gud sa atong kaugalingon. Dili jud ka kaabot na naglangit kung saon nimo. Nga naman, makasasala na gani ka. Usa pa nga imong usa may ang imo bang maayong binuhatan makakuha sa kasalanan nga naasulod nimo? Dili na pwede mahitabo. You can mend your ways, pwede nimo siguro ma-improve,
pwede siya modify, pwede siya nimong panindot imong kinabuhi nga magkinabuhi kang tarong, pero dili na siya maoy makakuha sa sala nga naa nimo. No, it's not. Magpabilin jud gihapon kang makasasala until such time ang dugo ni Kristo nga mo atong sundon niya ma-apply sa imong kinabuhi. That's the time nga matanggal ang kasalanan sa imong kinabuhi. Kung sana ato na makitaon niya. Pero nung ka nga mawala ang imong pagkamakasasala kung magtinarong ka sa imong kinabuhi sa kalibutan. No. Dili na may tabo. Kay ato nang gita itan-aw sa Biblia, Romans 3:23, mauna na declaration sa Ginoo, all have sinned. Nakatatak na sa atong pagkatao nga kitang tanang tao sa kalibutan makasasala. So regardless unsay imong performance, imong binuhatan sa kalibutan, nakatatak na sa atong kinabuhi makasasala kita. So dili na pwedeng mawagtang pinagi sa paghimo og maayong binuhatan. No. Magpabilin ang atong pagkamakasasala. Hangtod nga dili nimo ilhon ang dugo ni Kristo Jesus nga pwede lang makatanggal sa imong mga kasalanan. Ato lang tanawon niya because that's part sa atong hisutan. Without sin, there is no need for a savior. In other words, he must acknowledge that he is a sinner in need of a savior. Kung ito ni sa diyang mag-present ka sa gospel, dapat ang tao mo acknowledge muna sa iyang kaugalingon na makasasala siya o nanginahanglan siya manuluwas. Kaya kung di rin niya buhaton niya, may siya nga, ay maayaw mong kong tao, awa man ko'y gihimong dautan, ay mo man ni, nagsigim kong simba, ay relihiyoso man ko, di dyo ka, pwede, wad dyo ka manginahanglan o manuluwas. Ang tao lang nga miang kung siya makasala ang nanginahanglan o manluluwas. Mura ko na sa taong masakiton, gisulti ni Kristo Jesus. Ang taong masakiton lang ang nanginahanglan o sa kadoktor. Kung wak kay sakit, so wak ka na kinahanglan doktor. So si Kristo man ang atong doktor, siya man atong manluluwas. So katong tao lang nga masakiton o katong tao nga makasasala mo nanginahanglan sa iyahang gitawag kinahanglan kang Kristo as a doctor, as a savior sa atong kinabuhi. Ito makita din. Number 2 nga part na ito makita din is the shed blood. The sinful man and the shed blood. In our text, ito nakita din although dito makita din about the blood, no? Wala na pasabot, wala nakita tadi ang word nga blood, wala na blood din sa atong text, ato makita din Wala ka kabasa diha og blood, literal gid nga blood, word for word nga blood. Pero naari ato makita For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died. Yun sa man ni Kristo pagpakamatay, yun sa man ni Kristo yun sa man niya pagpakamatay. Kung tanaw na to ang history sa gihimo ni Kristo sa mga events dito sa gituwag og synoptic gospels, ito makita diha book Matthew, Mark, Luke, and John. Ato makita din nga gished ni Kristo ang iyang blood and He died tungod sa iyang pagpaaga sa iyang dugo. Diyan mo makita nga naay blood ang gospel because of that word, how that Christ died for our sins. Yung sa niya pagpakamatay, giula niya ang iyang dugo. Wala siya namatay itong nagsakit siya, wala siya namatay tungod kay gibarang siya, wala siya nagsakit kay gipusil siya, wala. Namatay siya, it is because paagas niya ang ihang dugo.
dito sa krus sa Calvary. So we should not forget that significant word here, how. Mga importante ka nga word. Kasi gikalimta na sa uban nga mga tao. Pero sa mga pagpakamatay, bigyan niya ang dugo. Kung man question niya, how ka ng word nga how? Tanggalan na, di ba? Di mo ma-big up. Di mo sa niya pagpakamatay. Naghikok siya? Ba niya? Nagpakamatay si Kristo? Ang kanang mga termino ba? Si Kristo ba? Nagpakamatay, namatay, gipatay? asa may saktuan nga term? Kanang tanan, kanang tulo, tama ng tulo. Namatay, gipatay, namatay, gipatay, nagpakamatay, tama ng tulo. Wala ako'y problema niya. Namatay siya para sa atong mga kasalanan. Why so Christ died for us? Kung di namatay, dili kay namatay tungod kay nagsakit. Gipatay. Dili siya gipatay tungod kay kriminal siya. Dili, gipatay siya kay naay mga tao nga nag-akusa sa iya sa iyang claim. So gipatay siya sa mga Roman soldiers. Nagpakamatay siya, dili kud kay naghikog siya. It's not a suicidal word. Nagpakamatay siya, it is because gusto niyang luwason ang tao. Tama tanang niya mga terminolohiya. Ang problema lang, doon sa nimo na pag-apply ng terminolohiya. Namatay. Dili namatay tungod kay nagsakit. Namatay siya para sa atong mga kasalanan. Gipatay. Di siya gipatay kay kriminal siya. Gipatay siya kay naay mga tao na nasina sa iyaha. Pero wa sila kay balo nga ang kamatayon ni Kristo fulfillment to sa Biblia. Nagpakamatay. Wala siya nagpakamatay para maghikog. Dili, nagpakamatay siya para luwason niya ang tao. So ato makita rin na, how did Christ die? He shed His blood. Muna ang tubag. Giyon sa niya pagpakamatay. How? So we can see the shed blood. He shed His blood. Remember, salvation required the shedding of blood. Ang kaluwasan sa tao, nag-required siya shedding of blood. So walay kaluwasan sa tao, kaluwasan sa kalag sa tao without shedding of blood. That word remission, ang sayo ng remission sa itong nipaluan sa una, is the word remission is removal of sin. Ayon sa Hebrews 9:22, sisulti sa Hebrews 9:22 diha, without the shedding of blood is no remission. Subot pasabot, kung wala day pag-ula sa dugo, walay pagtanggal sa sala sa tao. So, kinahanglan gid ang blood of Christ, the shed blood of Christ. So if the gospel nowadays dili na gani na ma-include ning blood of Christ, that is not a pure gospel. That is not a saving gospel. That is a perverted gospel. Because the gospel, the saving gospel, usa sa mga parte niya is the shed blood. Without the shedding of blood is no remission. So gusto kang matanggal ang imong mga kasalanan, we need the blood of Christ. Iyon sa Biblia, in the book of Hebrews, the blood of goats or animals' blood in the Old Testament cannot take away sins. Asa ito makita? Para sa Hebrews, kining Hebrews 9, na naman na siya sumpay. Okay. Hebrews 10 verse number 4, siya diha. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away
sins. So imposible siya, imposible kaayo nga ang dugo sa mga hayop, bulls and goats siya should take away sins. Kung sa naghimo sa animal's blood in the olden times, it only cover sins. Ihalang ikubiran ba ang kasalanan, but it is not removed. It is not taken away. Manayon sa din verse number 11. Siya, and every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, ang sana, animal's blood, which can never take away sins. Verse 12. But this man, referring to Christ, after he had offered once sacrifice for sins forever, once lang kausa, for one offered one sacrifice for sins forever, and sat down on the right hand of God. So the only blood that takes our sins away is the blood of Christ. Any animal's blood can only cover Old Testament sins katumita. Sin yung makita din mga sala sa mga Old Testament people can only cover by animal's blood. Pero mo na gi-required even sa Old Testament. Tanawa gitawag based on the Old Testament pattern. Ang atonement, tanawa sa gitawag Leviticus 17:11. Iyo makita din mo na ang pattern sa Old Testament. So even sa Old Testament times, makita niyo din nga they need blood for salvation. Although di man siya lasting salvation, because every year kinahanglan nila animals sacrifice, animals blood. Pero ato makita din nga kinahanglan nila ang blood. Tanawa sa verse number 11, Leviticus 17:11. It says, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your sins, for your souls. For it is the blood that maketh an atonement for the soul. So ato makita din based on Old Testament patterns, they also shed blood. Pero ato makita diha, that's animals blood. Sa gisulti sa diha, it covers sin. Kubiran lang ang makasalanan. Mura ba og unsa lang gitawag sa kansa mag-type ka nya nasayo pang imong letra na wipe out. Yung ana sa una, yung ana mas masipyat ka sa pag butang og letter or word diha, pwede naman ang murag katong murag lapis nga ibadlo sa mo diha, mahimo na sa balik og white. Pero ang iyang sayop na word nga nasulat, nagpabilin sa ilalom, gikobera na siya. Muna yung animal's blood. Pero lahi dyan kang gihimo ni Kristo Jesus. Ano man? Pananglitan. Murag ang blood of Christ, mura sa eraser, dili tong pang takip lang. Pwede musulat ka din nasayop ka. Ang blood of Christ take away. Lahi itong pagsulatin mo sa papel, butangan na mo itong white nga makakover. So muna'y kalainan sa blood of Christ. Now, ang pinaka-toto din is even in Old Testament times at makita din even in different dispensation, all dispensation at makita din, they need animals blood for their
Pero the blood of Christ mao pinaka-importante. The blood was not symbolic, it was sufficient. So ang kang dugo ni Kristo Jesus, dili lang siya symbolic, kundi sufficient siya. Mo na nga, sa atong kaluwasan, either tuuhan nimo the sufficiency of His atoning blood or dili kamo tuon niya na. Kung dili kamo tuon sufficient na ang gihimo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, medyo ka maluwas. Mo man ang problema. Daghang mga tao dili mo tuo nga ang gihimo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, tanan ang the totality of His work dito sa cross is not sufficient. Mga daghang mga tao nga ang mohimo pa sila mga butang, napa sila yung mga pangbuhaton nga naman para sa ila dili sufficiente ang gihimo ni Kristo Jesus dito sa cross Kalbaryo. It's not enough to save their soul. Mga ilang pagtuo. Dili na mo gipangita sa Dios sa tuang kinabuhi. Ang gipangita sa Ginoo sa tuang kinabuhi is 100% nga pagsalig nga ang gihimo ni Kristo Jesus dito sa Kalbaryo enough, sufficient para luwason ang imong kalag. Pag di ka mo tuon niya na, tapos ka. Wag yung kay pag-asa sa imong kinabuhi. The number 3 nga itong makita din na parte di substitutionary death. Okay? Not only the sinful man, the shed blood, but also the substitutionary death. Doon na ito ang substitution. Sa Exalt Sabia, siya Christ died for us. Christ died for our sins. Matong mabasa kayo ganina. He died for us in our place. The just suffer for the unjust. He took our punishment so we could receive His righteousness. He was sentenced to death on our behalf. He becomes a substitute. At mga imtaon sa 1 Peter, atong gibasa ganyan, tiwasong itong basa. Kanawa diya, na word diya. Gisulti. 1 Peter 3:18. Okay, wondering, for Christ also hath once suffered for sins. Yun siya, the just, referring to Christ, for the unjust. That He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. So, kung yung makita niya, the just died or suffered for the unjust. So, that is a substitutionary death. In other words, kita unta ang mamatay, kita unta ang mayang silutan, because the wages of sin is death. Sabot pasabot, punishable ang atong kinabuhi by death. Na ang ato ang sin is death sentence ang katapat. Kita unta ang mga matay, no? Kita unta ang ilansang sa cross, o ang sa Biblia, kung kita ang mubayad sa ato ang mga sala, kamatayon sa impyerno, muna ato ang mangkon. Pero angko ni Kristo ang ato ang pagkamakasala, naging substitution siya sa ato ang kinabuhi. O kanang word nga substitution, makita nato na kasagaran sa basketball. Substitution rate, ang pasabot, pulihan ang isa ka player. Siya na ang ang katong mupuli mo na mudula sa korte. So man na itabo, si Kristo naging substitution. He become a substitute. Instead kita ang mamatay, siya ang nagpakamatay, o siya ang namatay sa cross. Giangko niya ang atong dapit, ang atong lugar. It's our place, pero siya ang miangko niya na. So mo nang at di kinatukalimtan sa gospel,
It's about the substitutionary death of Christ. Naging kahulip siya, kapuli siya sa ato ang kinabuhi. Can you imagine? Kita ang tay silutan, pero siya niangkon. Kita'y dautan, pero siya ang giangkon nga siya ang dautan. Kita ang makasala, pero giangkon niya ang pagkamakasala. That's why siya ang nasilutan dito sa krus sa Calvary. Number 4. Kaupat nga parte sa gitwag saving gospel is the sealed sepulchre. The sealed sepulchre. And that he was buried. Kanang word, kanang sa tong gospel nga gibasa. And that he was buried. That speaks of his sepulchre, his burying place. The burial in a sealed sepulchre proves the reality of his death. The tomb was closed, secured, and sealed. Remember, silyado katong takip sa iyang tomb. Silyado to siya. That proves nga si Kristo namatay. Wala siya to. Kaya may mga tao karon nagtudlo nga si Kristo wala man to namatay. Nakuyapan na to siya, gibutang siya mga disipulo dito. Muto nga nabuhi siya. Because they don't believe sa resurrection. So, di sila mo nga si Kristo na resurrect. So, ang ilang teorya is si Kristo na kuyapan na rito. Pero remember, it is a sealed sepulchre. Dito, walay tao nga maka abli sa maong tombstone. It is an angel ang nagsirado. It's also an angel mo yung nag-abli. Silyado siya. Walay tao makaabli ato. Kung dili katulang mga supernatural being like angel mo yung nag-abli sa mga sepulchre. So that proves that makita he was not unconscious as some thought. Kaya daghang mga tao sa kanang sulti, daghang mga tao nagtuo nga di kuyapan ra mo to siya na unconscious lang man to siya, di mo to tinud siya namatay, mo tong buhi siya. Dili yung sa Biblia, he died. Christ died yung sa Biblia. So to prove that he died, gibutang siya, gilubong siya sa usa ka salubnganan nga silyado. Because that is part of the gospel, his death. Shed blood, as a sinful man, importante po ng tao diya nga makasala, because that is for our sins. How that Christ died for our sins. He was buried. Buried in what? Asa sa gilubong nila, simenteryo. Gilubong siya sa usa ka special nga lubnganan, sepulchre. Proving, kung imong makita niya, he was not unconscious, as some thought, he was certified dead. Tinuod siyang namatay. Dili siya lang kuyapan. He's truly dead that time na makita na. The next one na makita parte sa mga saving gospel is number 5. The standing Savior. Sa Biblia, he was buried and that he rose again. He's not a dead reformer, but he's a living redeemer. Dili lang siya sa kapatay nga reformer kanay karon mga tao karon nga
isa ka mga patay ng mga gitawag nila nga reformer. Kana nilang parang sikat ni patay karon, patay na ba nga sikat yap hangtod karon si Martin Luther King Jr. di ba? Nay ngalan ana. So man siya ka reformist. Gitawag siya si Martin Luther King Jr. Sikat niya po niyang pangalan karon. Murag negro man na siya. Black American. Sikat niya po niyang pangalan even though he's dead, pero until now sikat niya po niyang mga pangalan. Gina-quote niya po na sa mga quotable quotes, makita niyo Martin Luther King Jr. Mga iyang ginahimo. So ang mga tao gatanawan mo to na a dead reformer, bisag patay na, pero until now their names nagpadayon gyapon sa nagpadayon gyapon sa gamit sa mga conversations sa mga current event. Si Kristo is not a dead reformer, he's a living redeemer. Ano man, he rose again. Nabanaw siya pagbalik, nabanaw siya pag-usab at makita niya. Our Savior, kung imutanawon din the resurrection, kung atong tanawon, the resurrection is the receipt of salvation. Karaya ko na yung ginabalik-balik. Ang bayad sa atong makasalanan, pinaagi sa dugo ngayang giula dito sa krus sa Kalbaryo, bayad. Pero ang resibo sa atong kaluwasan is ang iyang pagkabanhaw. His resurrection is the receipt of salvation. But pasabot niya na mura kag damalit sa grocery store, ato ka sa grocery store, ato ka sa mga goods na mga department, malit kayo ito sa mga product ibong ipamalit, ato ka sa counter, nimbayad ka o bayad na. Inigawas mo nito sa maong mall, ipakita nimo tong imong resibo. O di ka makapakita ng resibo, asa man naman nagikuha imong pwede pa kang i-accuse o nangawat. Ano ang kay resibo? Asa man imong pinalitong ni resibo? Ang atong resibo sa atong kaluwasan is the resurrection of Christ. Bayad na nga itong mga kasalanan tungkol sa iyang dugo ngayang giulat sa krus sa Kalbaryo, o gitagaan pa tag-resibo nga mo yung pagkabanhaw, sure na ang ato ang kaluwasan o pasabot. Kaya nga sa Biblia, kung si Kristo wala na banhaw, nawa tayo paglaong. Kung basahon mo ng 1 Corinthians chapter 15, basahon mo din o kung sa importante ang resurrection of Jesus Christ, yun siya, kung si Kristo wala na banhaw, yun siya ang imong pagtuo, vain. Ang ato ang preaching, vain. So wala'y pulos kung siya wala na banhaw. So to have a receipt, sigurado kailangan mabanhaw siya. O nabanhaw siya. The resurrection is the receipt of salvation. The resurrection is the seal of satisfaction. Silyo kini sa sa satisfaction sa ato ang kada bang kayong wala lagi tay pangitaon pa. I'm satisfied. Ano man? Gusto mo may pangitaon nimo nga si Kristo na banhaw naman. Ug pasabot ang akong pagtuo, tinuod niya akong pagtuo. Akong giwali, tinuod niya akong giwali. Wala ay question niya yung sa Biblia. I'm satisfied. The grave could not hold him. Death could not defeat him. Hell could not hinder him. Sarihan si Kristo. Namatay siya. Dito siya sa lubnganan. Ani agisig kamatayon. Nalubong siya. Even ang Biblia resulting, he went to hell in sa Bible. Kamu lang si Kristo niya ito impyerno? Dito siya sa impyerno. Pero during that time, walang impyerno, doon mo kaklase God. Kini impyerno ni.
mani ang compartment sa impyerno sa anong panahon. Dinhi paradise, dinha pero hell na siya tanan, muna ang impyerno. Kini paradise, kini fire. Pero ang tawag ana impyerno na tanan. He went into hell. Hanggang pa sa uban niya, dito siya sa kalayo sa impyerno. He was lost. Di man siya kalayo sa impyerno. Ang gituan dito ang paradise. Dahil sa Bible, ang naigisod sa Biblia nga, he went there to preach the gospel katong mga nasa prison, gitawagan ni prison. Di ba sila gawas niya? Ito nga sa gitog 1 Peter, tanong ko makita ako ha. Okay, 1 Peter 3:19. So, sa 18, mabasa to niya, natong ibasa niya, but quickened by the Spirit, so nabanhaw siya. But before his resurrection, the word quicken is that speaks of his resurrection. So before his resurrection, in sa verse number 19, by which also he went and preached into the spirits in prison. So, muna yung gituan dito. So he preached, masaya ang preach the gospel, in makita rin na. Which sometimes were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. So ato makita din ha. So ang yang pagkatto ito is in prison, he went there preaching. So may ito nakita ni Kristo Jesus, even though the grave could not hold him, death could not defeat him, hell could not hinder him. So dito siya 3 days and 3 nights preaching to the spirits. Mga tumita, preach unto the spirits in prison. So may itong makita sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus before siya nabanhaw. And then number 6, ikaunang part is the scheduled span. The scheduled span. Kung tanong sa itong text, ang mention diya is verse number 4, and that he was buried and that he rose again, very specific, the 3rd day. So 3 days and 3 nights kung imong tan-awon diha. Kung imong tan-awon ang pagkamatay ni Kristo based sa historical or based sa biblical facts. Si Kristo namatay dili Friday. Hinduman ha, dili Friday. So kanang gitawag nila og Holy Week or sitawag nila na Holy Thursday o Good Friday. That is not the death of Jesus Christ. That is not the specific that is not the right day of his death. Si Kristo namatay siya is Wednesday. Ayang kamatayon ay tabo Wednesday. Kung imong kwentahon Wednesday to Sunday, that is totally 3 days and 3 nights. Kung namatay siya o Friday sa alas 3 sa hapon. So Friday sa gabi, sa kagabi. Saturday sa gabi,
kaduang gabi eh. Domingo na banhaw. Asa na ang 3 days at 3 nights diha? Domingo sa katlaw na banhaw. Asa na ang 3 nights? Sa uban ng versikulo na 3 days at 3 nights. Ang gihulagway ni Kristo Jesus ang kamatayon is si Jonah, si Prophet Jonah, yun siya. Si Prophet Jonah, tulog siya kaadlaw, tulog kagabi in the whale's or the fish belly, in the whale's belly siya. So as the Son of Man, 3 nights in 3 days, in the earth. Ang ilang ginagawa is tungkol sa word nga adlang ipapahulay. Not all the time nga pag yung adlang ipapahulay referring to seventh day. No. Daghang mga day of rest sa Bible nga gimin. For example, kining sa unleavened bread, mga feast. So may mga pahulay diha, mga feast nila magpahulay na sa ilaha. So ito makita din ang schedule very specific ang Ginoo din sa iyang time, the 3rd day. So not random but revealed. Klaro kita sa Bible, specific sovereign schedule. Ang pasabot niya na God works on a divine timetable. The cross was not an accident. Kining yung himot sa krus sa Kalbaryo. The resurrection was not an afterthought. Dili na isa yung anak na siya. Pasabot niya God is never advanced nor late. He's always on time and on schedule. Now, ang pinaka-lesson niya, if God values His time for the gospel, at nakita, I'm sure He also values the time for your salvation. Kung kitagaan o bilis Ginoo ang gospel on time, on track, perfect, on schedule, yung makita din ha. Ang Ginoo po, kitagaan niya value ang adlaw sa kaluwasan sa tao. Mabito na ingon sa Biblia, kung basahon nimo ang 1 Corinthians 6 o 2 Corinthians chapter 6, naghatag siya very specific ang ginhong siya diha. Verse number 2, for he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. God is so very specific ang Diyos. When it comes to the gospel, the completeness of the gospel, yung makita din na, very specific, on the 3rd day. Why not on 1st day? Why not on 2nd day? Why not on 4th day or 5th day? Why on 3rd day? Kung yung tanawang niya. Basta ang Diyos, nag-iambot pa sa bagay, specific, kung sa iyang gihatag ni schedule, maugo na iyang pagkabuhaton. Iba pa sa gitigaan niya bili ang completion sa maayong balita. So there's no need to wait for tomorrow, no need to wait for next week, next month, or next year. Now is the time to get saved para sa atong mga viewers at makita nila. Now is the time for salvation. Now. Tagaan nagbili si Ginoo ang adlaw sa kaluwasan sa tao. And number 7, itong last din the scriptural proof. The scriptural proof, that's the last one. So sa parts itong saving gospel, sinful man, the shed blood, the substitutionary death, the sealed sepulchre, the standing Savior, the scheduled span, and the scriptural proof sa itong saving gospel. Our text yun sa diha, kaduha ni gibalik-balik in verse number verse number 3 yun siya.
according to the scriptures. Verse number 4, according to the scriptures. So, this event, this saving gospel, is not according to chismis. This is not a kanang gitawag og talk of the town or gitawag og chismis sa kanto, kwentong barbero, dili sa ingon ana. The scriptural basis or the scriptural proof nga ato makita na kini diyang gospel, it's according to the scriptures. His death was prophesied, his burial was foretold, his resurrection was promised. The gospel is not emotional fiction, it is a scriptural fact. Ba't pasabot? Dili ni tinumo-tumo lang nga istorya. Dili ni siya gitawag og fable stories. It's a scriptural fact, kamatuoran ni based on the scripture. Kung naa may gospel karon nga way klaro, dili na siya mooy gospel nga itong gitudlo. Ang atong gospel nga gitudlo is ang gospel nga mooy gideclare ni Apostle Paul din sa iyang pulong. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. So the same gospel nga itong gi-preach until now, and this gospel ato makitawag og saving gospel. So kini nga gospel makaluwas. Kung naay gospel nga dili makaluwas, dili na siya mo'y gospel sama sa atong gitudlo. Kaya ang atong gospel nga gitudlo makaluwas. Sa sulti sa itong Romans 1:16, Romans 1:16. Klaro kay sa atong Biblia. Romans 1:16, it says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks." Wato nakita din na ang gospel nga atong gitudlo makaluwas sa kalag sa tao. Kung naa may mga gospel nga gitudlo karon dili makaluwas, dili na sama sa gospel nga atong gitudlo. So in short, kung natin summarize, the gospel declares man is sinful, Christ's blood is shed, He died as a substitute, He was buried in a sepulchre, sealed sepulchre, He stayed on schedule, He lives again as Savior, and it is all supported by a scripture. The question is not, is it true? The question is, have you trusted Him? Kaya mga nilisod, dili ang pangutana din tinuod kaya ni, dili ang pangutana din igibutang ba nimo imong pagsalig sa gihimo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo? Kung wa nimo gibutang imong pagsalig diha sa gihimo ni Kristo Jesus 100%, ayaw pagdahom ng kabaton kag kaluwasan sa imong kalag. Pero kung ang imong pagsalig at imong pagtuo gibutang nimo dinhi sa gihimo ni Kristo Jesus sa cross sa Kalbaryo, giula na niya iyang dugo na matay gilubong, nagbanhaw na siya, sumala sa kasulatan nga sa Biblia. Sigurado ka ng imong kalag makabaton sa libre na kaluwasan.